Okay, very important po itong video na to. Life-saving ito. Mahalaga sa inyo. Kung kayo ay umiinom ng aspirin, ito yung mga Aspilet, Bayer Aspirin, or Clopidogrel, ito yung mga Plavix, Plogrel, yan ang mga brand na yan. Para sa sakit sa puso, manood po kayo. Explain natin yung benefits at risk. Diba? Sino ang panalo sa pag-inom nitong gamot at sino yung possible magkaroon ng bleeding. Kasi meron din siyang matinding side effect sa depende sa tao. Hindi lahat, pero merong iilan na pwedeng tamaan ng side effect. Kailan binibigyan ng aspirin? Usually, sa pagkakaalam ng publiko, sasabihin lang, basta 50 years old, basta lalaki, makakatulong ang aspirin. Diba? Yan ang turo. Pero hindi po ganun kasimple. Okay? Ako po bilang internist, cardiologist, linya ko to, hindi po ganun kasimple. Mahirap ang decision ng doktor, ng cardiologist kung bibigyan ka ng aspirin or clopidogrel or hindi ka na lang bibigyan. Diba? Kasi, kaya ang payo ko ngayon, general advice. Pero ang final decision ng gamot ninyo, hindi si Doc Willie, kundi ang inyong cardiologist mismo, yung kaharap nyong doktor nyo, siya magdi-decide. Okay, papakita ko bakit siya gano'ng kahirap. Pero explain ko naman ng malalim para maintindihan nyo, bagay ba to sa akin, dito bagay sa akin. Ang problema kasi, dalawa ang pinaglalaban natin. May benepisyo ang aspirin at clopidogrel, kaya binibigay sa milyon-milyong tao, less heart attack, less stroke, less bara, mas malabnaw ang dugo. Yun ang gusto natin kunin para humaba ang buhay. Sa kabilang banda, merong umiinom ng aspirin, clopidogrel, dudugo ang tiyan. Dudugo ang utak. May namamatay din sa side effect. So, ano ang kukunin natin sa dalawa? So, malalaman nyo, depende yan sa tao, sa pasyente. Mamaya explain ko. Hindi to para sa lahat. May pasyente nakikinig ngayon, panalo sila dito. Hahaba buhay nila dito. May pasyente nakikinig din ngayon sa atin, hindi pwede dito sa kanila. Lalong delikado pag uminom sila. Okay, explain natin Ang aspirin, maganda siya sa meron ng bara sa puso. Yung dati nang na-heart attack, dati nang na-stroke, sigurado bibigyan ka. Palagay natin sa bahay, may sumakit ang dibdib. 50 years old, diabetic, lalaki, sumakit ang dibdib. Nagbabara yung ugat. Okay? Ano first aid? Ang first aid, aspirin agad. Agad-agad. Pag sure kami, may sakit sa puso. Pag dinala ka sa emergency room, nakita sa ECG na heart attack, nakita mataas yung ST elevation mo, bibigyan ka agad ng aspirin. Papainumin ka agad. Bakit? 2 tablets nga bibigay sa'yo. Gusto mo pigilan yung pagbara. Kasi yung pagbara sa puso, nagbara siya. Yung pagbara sa puso, ang magpapahirap sa puso, magloloko ang tibok. Pag nagloko ang tibok, titigil yan. Pag tumigil to, patay ang pasyente. So pag binigyan mo yung aspirin ng bagong heart attack, malaking chance mabubuhay mo siya. Ganun siya katindi. Kaya siya binibigay sa marami. Kung na heart attack na. At kung na-stroke na nabarado, bibigay talaga to. Aspirin or clopidogrel. Diba? Pero pagdating naman sa, bagong angioplasty, yung nilalagyan ng mga wire, binubuka yung bara, bibigyan din yan. Bagong opera sa puso, bibigyan din yan. Paano kung high blood lang? May high blood, may diabetes, o baka mataas konti ang cholesterol, pero wala pa naman heart attack, wala pa namang stroke. Makakatulong ba o hindi? Yan ang i-explain natin. Ang shortcut ko lang dito, pag high risk ka, malaki chance mong atakihin in 10 years, ibibigay ito sa'yo. Ibig sabihin, mas mananalo ka dito. Mas malaking chance, mahaba buhay mo. Pero kung low risk ka naman, babae, 30, 40 years old, hindi mo kailangan to. Hindi mo kailangan to. Mas makakasama sa'yo. Kasi malit lang ang chance ng 30-year-old na babae na ma-heart attack Bibigyan mo ng aspirin, kung dumugo pa tiyan niya, doon siya matuluyan. 'Di ba? So, mahirap ibigay, mahirap din hindi ibigay. Kasi kung hindi mo ibibigay, life-saving pala, 'di ba? Kaya sabi ko sa inyo, hindi madali maging doktor. Kala niyo lang pa easy-easy, pero
Kung talagang mahal mo yung pasyente, isipin mo, titimbangin mo lahat eh. Titimbangin mo lahat. O, kaya ba niya bumili? Kaya ba niya mag-monitor? Meron ba magbabantay sa kanya? So, pros and cons ng aspirin at clopidogrel. Ang pro, good for the heart, makaka-prevent ng sakit sa puso, sa stroke, pero pwede magdugo ang tiyan at utak. Pro and con again. Ito yung benefits ha. Pinakita ko na sa inyo. Ano ang side effect naman? Sa tiyan, pwede magdugo. Pwede masira ang kidneys. Okay? Malit naman ang chance nito, pero hindi rin naman ganun kalaki ang chance nung benefit eh. Halos pantay-pantay sila. Pwede masira ang kidneys. Kasi aspirin, para siyang mefenamic acid, ibuprofen, na pwede mag-allergy. Yan, no? So, pro and con, tinitimbang. Explain ko Ito mismo kasi, ayan ang maganda sa mga cardiologists, may trial talaga kami. Nako-compute mismo, ito yung naaral namin. Ilan matutulungan? Explain ko sa inyo para kayo magde-decide para sa katawan ninyo. Sa 1,000 na tao, edad 60, 1,000 na tao, binigyan ng aspirin or binigyan ng clopidogrel for 10 years. So, mula 60 years old at 70 years old, iinom kayo 10 taon, 1,000. Ilan ang panalo dito? Sa 1,000, ang sure na panalo ay 17 lang. 17 ang mabubuhay. 17 dapat inatake sa puso pero hindi na inatake. 17 dapat nagka-cancer, hindi pala nagka-cancer. Natulungan ng aspirin. So, marami o hindi? Actually, pwede na rin naman. Pero kung titignan mo, 17 lang. Yung 990, uminom man siya o hindi siya uminom, pareho din. Kasi nga, ang pinili natin pasyente yung wala pang heart attack to eh. Ito yung mga high blood lang, konting high lang yung risk factors. Ito lang makukuha mo benefit. Ano naman yung side effect? Sa 1,000 na yan, 17 nga ang nabuhay, 2 o 3 naman ang namatay dahil dinugo ang tiyan. Namatay dahil dinugo yung ulo. Diba? So, pag dito, swerte. Pag dito, pumatak, malas. So, parang sugal siya. Ganun siya talaga. Tinitingnan mo benefits at risk. Kaya pag tumitingin kami ng patient, Doc, ba't di ka tumatawa? Ba't serious ka? Serious ako, tinitingnan ko kung mabubuhay yung pasyente o hindi. Yan nga, alam ko nga, pag may na-meet ako sa mall, puro naman tayo check-up. Kahit saan ako maglakad, lahat nagpapacheck up. Doc, pwede ba sa akin to? Doc, pwede ba tong gamot? Diba? Pwede ba tong simvastatin o losartan o aspirin? So, tatanungin natin. Diba? So, isipin ko, isang decision namin, pag binigyan ko siya, dito ba siya papatak, mabubuhay siya? O dito tayo mamalasin, di ba? Ganon kahirap ang desisyon ng inyong doktor. Okay? Pero ina-explain ko sa inyo ano yung umaandar sa utak namin. Okay? Itong table na to, napakaganda. Tingnan nyo very interesting to. Itong table na to, gawa to ng maraming trials, libo-libong tao. Malalaman natin, tayo mismo, i-check nyo, ano tsansa nating atakin sa puso in 10 years. Ang galing dito. Pero mo, in 10 years, malalaman niya ilang chance yung ataking ka sa puso. Tingnan natin, Let's say, babae na 50 years old. Babae kayo, okay. 50s. Naninigarilyo, hindi. Hindi naninigarilyo. So, babae, 50, hindi naninigarilyo. Ito ang box nyo. Puro kayo green. Ayan, Kaya ito, chinecheck pa nga blood pressure. Pag high blood ka, 50, hindi naninigarilyo, 2% chance lang. 2% lang ang chance mo atakihin sa puso in 10 years. So, hindi mo kailangan uminom ng aspirin. Hindi mo kailangan uminom ng clopidogrel. Low risk ka Green ka o yellow ka You don't need. Diba? Pero ang mga lalaki, kita mo, mas mapupula. Lalaki, edad 50, palagi edad 60 lalaki. Naninigarilyo. Halos lahat red, Tapos titignan mo yung blood pressure. Ano blood pressure? Palagay natin 160/100. Lalaki na. Nagiinuman sa kalye. Di ba? Lagi umiinom ng alak. Smoker pa. 160 ang blood pressure. Ano cholesterol?
7, ayan o, 20% chance. Sobra taas. So, yung mga lalaki na may edad na, naglalasing pa rin sa kalye, ayan o, 20% chance. May high blood pa, hindi ginagawa. 20-24% chance of a heart attack in 10 years. Ang laki ng chance. Malaki chance hindi umabot ng 70. Diba? Ganon yan. So, ang point ko, pag tayo ay pumatak dito sa pula, kailangan mo ng aspirin. Kailangan mo ng clopidogrel kasi kaya niya ibaba itong risk. Pero kung nandito lang tayo sa mga green, hindi mo kailangan. Baka ma-side effect ka lang. Diba? Sana naintindihan nyo, ha? So, ano yung mga risk factors? In general, pag lalaki, mas kailangan natin yung gamot. Mas mapula tayo. Wala tayong estrogen ng babae. Pag naninigarilyo o smoker, mas mapula. Non-smoker, mas yellow, mas green non-smoker. Depende. Ito naman, blood pressure. Mas mataas ang BP, 140, 160, 180, mas mapula. Cholesterol. Meron pang cholesterol yan sa baba. Mas mataas ang cholesterol mo, mas mapula. So, in short, smoker, lalaki, high blood, pati nga diabetes dapat Lalaki, ang binibigyan ng aspirin and clopidogrel, usually, nag-uumpisa sa age 50 to 80. Yun lang ang range na mas panalo. Pag wala pa kayong 50 years old, huwag na lang. Malabo Baka ma-side effect tayo. Okay? Pag lampas 80 years old, wag na rin. Kasi over 80, baka magdugo sa utak. Oo, wag na po. So, 50 to 80 lang, ha? So, itong turo ko, hindi lang to pang layman, pwede sa nurses, sa health workers, kahit sa ibang doktor na hindi cardiologist. Diba? Ito yung ginagamit natin table. 10-year risk for heart attack. Napakaganda, di ba? Tinitignan ko nga sa akin nandito na tayo sa medyo pink Banda rito na tayo lang yan. Pero mabuti, 120 ang BP ko, 3%. Ang aspirin ay talagang recommended by lahat ng experts sa buong mundo. Sa US Preventive Service, American Heart Association, British Society, lahat low-dose aspirin sa high risk. Ito, basta mataas, ang sabi nila, basta nandito kayo sa pula-pula, bibigay na aspirin mo. Ayan, lahat binibigyan. Kahit wala pang heart attack or stroke. Pero tulad na sinasabi ko, ito nga yung benefit, heart attack less, stroke less. Kaya lang, pwede tayo magdugo. Pwede rin sa utak. Maliit ang chance. Ito, 1 in 1,000. Sa 1,000, isa magdudugo. Pero meron. Ito sa 1,000, 2 magdudugo. Diba? Mahirap. Ngayon, yung iba, aspirin is mura lang piso, 2 piso. Clopidogrel, merong brand na Plavix, Plogrel, at iba pa. I think may generic na rin. Mas mahal to. Baka 20 pesos to 50 pesos. Ang halaga. Ano benefit, ano panalo ng clopidogrel over aspirin? Actually, a little less bleeding lang. A little less bleeding. Ilang milligrams daw? Ayan 80 milligrams ang aspirin po. Aspilet lang, 80 ha. Wag yung mataas. Wag yung high dose. Pero yung bagong heart attack, binibigyan namin 2 nito, 160. O meron mga 325, yung mga para sa sakit sa ipin. Para di siyang mefenamic acid Pwede rin siya. Okay? So, 80 lang once a day after meals. Busog na busog dapat. Kasi ayaw mo masugat yung tiyan mo. Clopidogrel after meals din. A little less bleeding, pero meron din. Kasi nga pinapalabnaw niya ang dugo natin Bakit natin gusto malabnaw ang dugo? Kasi ang dami mong kinain lechon lumapot yung dugo. Lakas mo manigarilyo, lalapot din yung dugo. So, pag mas malabnaw, mas maganda. Kaya lang, masyado malabnaw ang dugo, konting singa, dudugo, yung tiyan, pwedeng dumugo, yung ulo, maumpog lang konti, pwedeng dumugo. Paano malabnaw siya? Pag nasugat ka nga, matagal magbuo yung dugo mo. Pag naka-aspirin at clopidogrel. Magpapabunot ng ipin. Di ba? Pero naka-aspirin, sasabihin ng dentista, sorry,
Alam ko, namimilipit ka sa sakit ng ipin mo pero bawal kang bunutan kasi naka-aspirin ka eh. Tanggalin muna natin 1 week. Ideally 1 week. Siguro mga 3-4 days tatanggalin. Kasi pag nagbunot siya agad, naka-aspirin ka, dudugo ng dudugo yan. Mahihirapan magpigil. Kaya nga malabnaw, gusto mo nga malabnaw para hindi nga magbara dito. Diba? Kaya sinasabi ko, gusto nyo i-shortcut, wag na manigarilyo, please. Diba? I-control na yung blood pressure. Tinuruan ko na kayo ng losartan, amlodipine, cholesterol, wag na kumain ng matataba. Ayusin natin lahat to. Para nandito tayo sa green, yellow, o orange lang tayo, di na natin kailangan uminom ng aspirin, clopidogrel, para hindi tayo mabot dito. Okay? So, yan. Yan ang alternative. So, ito yung clopidogrel, ito yung mga brands nila. Ang kailang ginagamit pag nagbara na. MI, myocardial infarction, barado sa puso, ischemic stroke, barado sa utak, vascular dito sa mga paa-paa. Kaya lang, ba ang TIA? Marami kasi dito na TIA na on clopidogrel. yes, kailangan ng TIA. Ano ang TIA? Thank you. Ang TIA, transient ischemic attack. Ang transient ischemic attack ay swerte at hindi rin swerte. Pero mas swerte kayo. So, ito yung utak natin, di ba? Ito yung mga carotid. Yung na TIA, transient ischemic attack, nagbara na. May nagbuo na dito. Nabara na yung utak nyo. Nanghina na yung kamay. Nabulol na. Barado, barado. Malambot pa yung bara. Pero after 1 minute, 5 minutes, yung bara, thank God, bumaba yung anghel mo, nalusaw. Nalusaw yung bara. Tumuloy yung dugo. Hindi siya na-stack up. Kumbaga sa traffic, nalusaw. Siguro nag-relax, magdasal ka lang, nalusaw. O baka nabigyan ng aspirin, pwede rin, nalusaw. Bumalik yung kamay mo. Hindi ka na-paralyze. Transient ischemic attack. Kung nagbara siya at na-stack up na doon, stroke na. Stroke na. Hindi na mataas ang kamay. So, ang transient ischemic attack, good news kasi nalusaw. Pero ano ang bad news sa TIA? Ang bad news ay malaking tsansa uulit siya. Nabara na once, magbabara na ulit. Kasi nasa dugo mo na yung pagbabara eh. So, kaya kailangan mo yung clopidogrel, kailangan mo yung aspirin na malabnaw siya, babaguhin mo na yung habits mo, control your blood pressure, control diabetes, para hindi na siya magbara ulit. Yun, panalong-panalo ka. Panalong-panalo, hindi mo kailangan tigil. Kaya kung may konting pagdurugo sa tiyan, ay minsan, ano na lang kain tayo maraming saging o bibigyan kayo ng mga H2 blocker, mga omeprazole, mga PPI, bibigyan ko ng pang-protect na lang ng tiyan. Okay? May tanong pa. Clopidogrel, 75 milligrams. Pag acute heart attack, minsan binibigay din siya. Pwedeng aspirin o ito, high dose. Ayan, bagong barado. Pakita mo to daw, please. Namumuo sa puso or sa utak. Gusto mo, pag bagong bara, bigyan mo agad ng aspirin, malulusaw siya, buhay yung pasyente. Pag hindi to nalusaw, patay na, mamamatay. Na-stuck up. You have a few minutes na para hindi tumigas yung bara. Kaya kung maninigarilyo kayo, titigas po yan. Kaya sasabihin nila, smoking will die or will not die. Hayaan mo na sila mag-smoke kung matitigas ulo. Huwag tayong makisali sa kanila. Nakita mo naman yung pula Mamaya, pabalik ko yung table. Pero ang clopidogrel at aspirin, tulad na sinabi ko, di ba may number, di ba? May konti. Sa 1,000, may 2 or 3. Pwede mag-bleeding sa tiyan. Bleeding sa lungs. Bleeding sa utak. Bleeding sa organ. Ang dami pwede mag-bleeding. Paano daw kung may allergy? Pag may allergy, bawal. Kung may allergy ka sa aspirin, lipat ka sa clopidogrel. Oo. Bihira lang may allergy sa atin. Very few. After meals, after meals lang to. Oo. Tapos kung ooperahan o magpapabunot, stop muna ng 5 days, 7 days. Pero mas gusto mo medyo malabnaw yung dugo mo. Kasi nga,
Yung namumuo is naglalapot eh. Bakit naglalapot? Ang taas ng cholesterol. Bakit naglalapot ang dugo? Namana mo sa magulang mo. Ang magulang mo, let's say magulang mo, kapatid mo, 55 years old, inatake na sa puso. Nasa lahi nyo. So, kailangan mo to. Mas panalo ka sa number. At meron pa magandang pag-aaral. Magtataka kayo Ito, TIA. Yan, no? At stroke. Sinubukan nila aspirin lang for TIA. 6.5% ang benefit. Pinagsabay nila, may ganito pinagsabay nila aspirin na plus clopidogrel pa. Pero ito, mga na-stroke na mismo, mas malaki pa yung benefit, 5%. 6.5, nakababa ka pa ng 1.5%. Pero, tumaas naman yung pagdurugo mo, 0.9. Major hemorrhage. Ang major hemorrhage, hindi siya konting dugo-dugo sa ipin. Major hemorrhage, dumugo talaga. Kailangan salinan ng dugo. Yung mga dugo. Yan, almost 1%. Pero kung aspirin alone, 0.4%. Yan. Kita nyo? Gayan magtimbang. Ito medyo shortcut to. Tulad na sinabi ko, 50 to 80 years old, doon pinakapanalo ang aspirin or clopidogrel kung meron kang mga high risk. Lalo na kung na-TIA na. Sino ang mataas ang bleeding risk? Okay? Dito sa una, pwede kayong mag-aspirin clopidogrel. Age 65 and below, 50 to 65, wala ka ibang risk factor, wala masyado ibang ulcer o pwede. Maliit ang chance mo magdugo. Dito, 65 to 80, medyo marupok na yung ugat mo. 70 to 80, nasa sa inyo na. Dito, pag 70 to 80, depende. Kung walang stroke, walang heart attack, baka hindi ko nabibigyan. Kung ako. Madalas uminom ng NSAID para sa kirot, mefenamic, ibuprofen, mahilig uminom ng pain relief. NSAID and aspirin, halos pareho yan na doble mo epekto, hindi maganda. Tapos marami ka ibang sakit. Uminom ka pa ng steroids, prednisone, magdurugo, wag na lang. Ito bawal na. Dati nang may ulcer, dati nang sumasakit ang tiyan, dati na nagdugo ang tiyan. Tsaka ang dami ng risk factors. So, pinakamaganda nga siya, mga 50 to 70. Pero yung talagang galing sa opera, na ospital, ito, ganun po talaga timbang-timbang. Okay? Hirap, Kala nyo, madali trabaho namin, Ay, Doc, ba't di ka tumatawag? Gusto mo tumatawa ako habang iniisip ko to. Ay, kung tumatawa ako, magkamali pa ako, di kawawa. Siyempre, buhay ang Kasi yung mga tinuturo ko as a doctor, hindi ko tinuturo yung pampabeauty, pampasaya lang. Kung gano'n, tawa-tawa tayo. Pero kung ito, buhay ng pasyente, dapat serious ako Di ba? Serious ako palagi kasi dito tayo. May chance tayo magtawa, mag-comedy. Tawagin natin si Nurse Even kung gusto mo. Pero pagdating dito, serious ako kasi mga pasyente ko pang serious, pang senior. Gusto ko mababuhay, yung mga tagilid, yun na pinapahaba natin, di ba? Ayaw ko lagyan ng comedy, lalo na kung medical ang issue natin. Lalo na serious mga sakit na to agaw buhay area na to So, aspirin, marami pa ibang benefit. Okay? Bukod sa para sa puso, para sa stroke, kita mo, pwede siya pang lagnat, di ba? Ganda. Pwede pang kirot. Pwede pang arthritis, pang SLE, binibigay pa. Pang tendinitis, pang headache, pwede rin, di ba? Kaya nga parang magic na gamot siya noon di ba? Marami pa siya ibang benefit. Ganda pa sa puso. Pain, for fever, for inflammation, for platelet inhibition, ang ganda niya, di ba? Pero yung side effect niya na pagdurugo, yun naman kinakatakot natin. Clopidogrel, mainly sa puso, sa utak, at sa bara-bara sa paa. Meron din yan. So, tulad ng sinabi ko, naintindihan nyo na lahat, Oo. Pero ang final decision kasi, nasa doktor ninyo. Kasi minsan pag pasyente, masyado ako takot sa side effect, titigil ko na. Okay, pwede mo tigil, kaya lang, hindi mo makukuha yung benefit. Kaya, pilitin nyo na nga, tigil sigarilyo maging maayos. Okay? Any questions? Pakita ko lang yung table. Ito pinakamaganda. Yan, dito tayo papatak.
Dito tayo papatay. Ikaw, Doc Lisa, nasaan ka? Si Doc Lisa, ilan na ba? 53, 54 years old. O, doktora. Smoker, hindi. O, dito, hindi siya smoker. Ano BP niya? 100 lang ang BP. 90. Ano cholesterol mo? Mataas cholesterol niya. 8. Oh, kahit mataas cholesterol mo, 1% ka pa lang. Oh. So, si Doc Lisa, in 10 years, 1% chance to get a heart attack. Ako, nandito tayo. Wala tayong magagawa. Dito tayo sa 55 to ano eh. Kita mo, kahit anong ikot mo dito, mapula. Pero kahit mapula siya, hindi pa naman matataas ang number. Between 3 to 10 lang. Oh, mababa naman BP ko. Nandito lang ako sa mga 3. Pero pag nagkakaedad tayo, tingnan nyo po. Basta nagkaedad, oh. Basta nag-65 ang lalaki, oh. Pula na lahat, eh. Tingnan nyo yung number. Ang tataas, oh. 26% chance, 47% chance. Halos sa 100 tao, 50 sa kanila, mga heart attack, eh. Kasi nga, lahat na ng bisyo, eh. Nagkaedad na, naninigarilyo, high blood pa, taas pa ng cholesterol. Oh, di ba? Tigas pa ng ulo. Yun na yun, eh. Yun na yun. Okay? Pwede daw ba palitan yung amlodipine niya? Amlodipine? Ibang topic yun. Oo. Kaya nga. Baka hindi niya sinabi Ah, kung ipapalit niya, baka ito ang gusto niya ipalit. Hindi pareho. Iba, malayo. Amlodipine at losartan pang high blood. Ito pang prevent ng stroke at heart attack. Sinasabayan usually. Usually, pag high blood ka, may amlodipine ka. Mataas cholesterol mo, may simvastatin ka. At high risk ka, may aspirin ka ba? Tatlo yung gamot mo. Pero ito, may chance na pwede mo hindi inumin. May video tayo ng amlodipine. Usually, itong dalawa lang pinaglalaban eh. Aspirin or clopidogrel. Ito mura, ito mas mahal. Mas mahal, a little better daw, konti. Okay? Daw may mga irregular heartbeats, nabibigyan din ba niyan? Yes, binibigyan. Depende sa irregular heartbeat. Ang daming irregular heartbeat, Diyos ko. O yan, inaaral ko lahat yan. Sa inyo, masyado malalim eh. PACs, premature atrial contraction, okay. PVCs, medyo masama. Atrial fibrillation, kailangan mo. Hindi lang ito, meron pa mas matapang. Pag atrial fibrillation, yung talaga irregular, meron pa mas matapang. Yung mga Coumadin, warfarin, at yung mga bagong mga anticoagulant, mas matapang binibigay doon. Kasi pag irregular yung heartbeat mo, yung irregular na masama, hindi yung irregular na ikaw lang nag-feel. Hindi po yun. Yung talagang atrial fibrillation, yung nagloloko. Ang tibok ng puso ay parang paloko-loko, dab, dadadab, dab. Kaya yung dugo, nalilito yung dugo sa loob ng puso. Pag nalito yung dugo, nagbubuo. Pag nagbuo yung dugo sa puso, ay saan mapupunta ang dugo sa puso? Sa utak. Kaya nagbuo, ang bilis maakyat dito, transient ischemic attack or ischemic stroke. Kaya nga, either pampalabnaw na matindi sa puso, sa atrial fibrillation, or merong talagang ginagawang operation or meron pang ginagawa sa puso para gawing regular siya. O, kailangan po cardiologist po din. Okay. Yung mister niya naka-maintain sa Yes. aspirin, biglang umitim ang dugo. Umitim ang dumi. Ang dumi. Stop agad. Stop agad. Pag umitim ang dumi, parang dinuguan, stop. Stop agad. Oo. Pag dugo-dugo sa ilong, basta any bleeding, stop. Tapos, balik sa doktor. Wala namang masama. Pag tinigil mo naman siya, hindi ka naman atakihin agad eh. Di ba? Kasi yung mga benefit, tulad na sinabi ko, a little more panalo, pero a little, ayan. Ang pinakakailangan, yung inatake sa puso, na stroke na, o may bara na sa paa, yun, kailangan na nila nito. Pero oras na may side effect, stop na tayo. Papalitan na lang ng... mahirap na palitan eh. Actually, mga ibang ipapalit, medyo mahihina na eh. Hindi na ganito, hindi na katulad nito na siguradong panalo ka na may masisave eh. Hindi na ganun ka. Parang pwede ibigay, hindi ganun ka lakas na yung ipapalit na gusto ng US, gusto ng Amerika, gusto ng British, gusto ng lahat ng doktor. Kasi hindi na ganun kabigat yung ebidensya para doon. Anong oras best inumin ang clopidogrel? Basta after meals. After meals, okay naman siguro tanghali, mas maraming kakinain.
Yung mga statin, simvastatin, atorvastatin, maganda sa gabi. Ang high blood, actually maganda rin sa gabi. High blood, amlodipine, maganda sa gabi. Losartan, nasa sa inyo, umaga o gabi. Kung maaga, dapat pagkagising mo, inumin mo na. Okay? So, ang kailangan with meals, ito. Pati yung metformin para sa diabetes, with meals din yun. Kasi metformin, okay naman, nakakakulo lang ng tiyan. Pero hindi siya nakakadugo. Ito yung nakakadugo. Okay? Final question? Okay. Salamat po. Sana po nakatulong to. Final decision sa doktor po ninyo. God bless.